Paano kung habang natutulog ka, may perang pumapasok sa bank account mo? Hindi dahil sa swerte, kundi dahil may sistema kang gumagana. Maraming Pilipino ang pagod na pagod sa trabaho, pero kapag tumigil sa trabaho at nagpahinga, titigil din ang kita. At ito ang kaibahan ng taong mayroong passive income. Kahit tumigil magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng pera. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 7 negosyo at investment na kayang magbigay ng kita kahit hindi ka araw-araw present. Hindi ito instant, hindi ito get rich quick, pero ito ang klase ng diskarte na hindi umaasa sa oras mo para kumita. Kung gusto mong kumita kahit natutulog ka, panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga passive income na ito ang magpapabago ng takbo ng pera mo. Ang number 1 natin ay YouTube channel. Mag-create ng evergreen content tulad nitong video natin. Ang YouTube channel na may evergreen content ay itinuturing na isa sa mga pinaka-practical na anyo ng passive income dahil hindi ito umaasa sa oras kapalit ang kita. Sa halip, impormasyon ang nililikha mo, mga content na sinasagot ang paulit-ulit na tanong ng tao tungkol sa araw-araw na problema. Kapag ang video ay evergreen, hindi ito naluluma. Kahit lumipas ang buwan o taon, patuloy pa rin itong hinahanap at pinapanood. Isang beses mo lang ginagawa ang video. Pero kapag na-upload na ito sa YouTube, nagiging digital asset na ito. Habang may nanonood, may ads na tumatakbo at may kita na pumapasok. Kahit wala kang bagong upload, hindi mo kailangan ng milyon-milyong views sa isang araw para kumita. Kahit tuloy-tuloy na maliit na views, basta't consistent at may value ang content, may pangmatagalang resulta. Hindi rin kailangan ng malaking puhunan, kailangan lang ng kaalaman, malinaw na paliwanag, at tamang pagpili ng topic. Mas mahalaga ang pagiging searchable kaysa sa pagiging viral. Ang mga video na paano, ano at bakit ay mas may mahabang buhay kumpara sa mga content na nakabase lang sa uso o balita. Sa paglipas ng panahon, habang dumarami ang evergreen video sa channel mo, hindi ka na umaasa sa iisang video lang. Bumubuo ka na ng library content na sabay-sabay kumikita. Ito ang dahilan kung bakit tinuturing ang YouTube evergreen content bilang passive income. May effort sa simula, pero habang tumatagal, patuloy ang kita kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho. At kung isa rin ito sa mga balak mong simulan, i-comment mo sa ibaba para pwede akong makapagbigay ng tips para sa'yo. Ang number 2 naman ay vending machines, tubig, kape o snacks. Ang vending machine para sa tubig, kape o snacks ay isa sa mga pinaka-practical na halimbawa ng semi-passive income na pwedeng simulan kahit hindi ka araw-araw tutok. Kapag naayos na ang machine at nailagay sa tamang lokasyon, tuloy-tuloy ang benta kahit wala kang bantay o empleyado. Hindi mo kailangan magbukas o magsara dahil 24/7 itong pwedeng pagkakitaan. Isang beses mo lang inaayos ang setup, ang makina, produkto at pwesto. Pagkatapos nito, ang pangunahing gawain mo na lang ay mag-refill paminsan-minsan at mag-monitor kung maayos ang takbo. Sa bawat benta, diretso ang kita at walang sahod na binabayaran. Walang upa sa tindahan at walang oras na kailangan mong bantayan. Malakas ang demand ng ganitong negosyo dahil basic needs ang binibenta. Tubig, kape at merienda. Araw-araw itong binibili ng tao, lalo na kapag ang machine ay nasa tamang lugar tulad ng opisina, terminal, ospital, paaralan o residential area. Habang tumatagal, pwede kang magdagdag ng isa pang machine at ulitin ang parehong sistema. Hindi nadodoble ang pagod, pero nadodoble ang pinanggagalingan ng kita. Dito nagiging mas passive ang negosyo, isang sistema na paulit-ulit gumagana kahit hindi ka laging present. Kaya kung naghahanap ka ng income source na may malinaw na sistema, mababang oras ng operasyon at tuloy-tuloy na demand, ang vending machines ay isa sa mga solid at practical na paraan para bumuo ng pangmatagalang pagkakitaan. At number 3, small lending o pautang na may kasunduan. Ang small lending o pautang na may malinaw na kasunduan ay isa sa mga paraan para magkaroon ng passive income. Basta kontrolado ang risk at maayos ang sistema. Sa ganitong setup, pera ang pinapagalaw mo imbes na oras mo. Kapag malinaw ang terms, interest rate, due date at paraan ng pagbayad, nagiging predictable ang kita. Hindi ito basta pautang lang. May kasunduan, may perma, at may malinaw na obligasyon ang nanghihiram. Dahil dito, hindi ka umaasa sa pangako lang kundi sa napagkasunduang kondisyon. Habang umiikot ang puhunan, kumikita ito sa interest nang hindi kailangan araw-araw tutukan. Ang susi rito ay disiplina at tamang pagpili ng borrower. Hindi lahat kailangan pautangin. Kapag maayos ang record ng bayaran at malinaw ang monitoring, nababawasan ang abala at stress.
Ang role mo ay siguraduhin lang na nasusunod ang kasunduan. Habang tumatagal, pwede mong i-reinvest ang kinita mong interest para mas lumaki ang umiikot na puhunan. Hindi nadodoble ang effort, pero nadadagdagan ang pinanggagalingan ng kita. Kaya ang small lending, kapag maayos ang sistema at inuuna ang proteksyon ng puhunan, ay pwedeng maging epektibong paraan ng pangmatagalang passive income. Kung papasukin nyo ito, ay suggest na maging maingat ng husto sa pagpili ng taong papautangin dahil marami ang taong manloloko, lalo na sa panahon ngayon. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At ang number 4 naman natin ay gold investment. Ang gold investment ay itinuturing na isa sa pinaka-stable na paraan ng pagpapalago at pagre-reserba ng yaman dahil hindi ito umaasa sa oras o aktibong operasyon. Kapag bumili ka ng ginto, ang puhunan mo ay nakapark sa isang asset na may intrinsic value. Isang bagay na kinikilala at pinapahalagahan sa buong mundo kahit pa magbago ang ekonomiya. Hindi tulad ng negosyo na kailangan ng araw-araw na bantay o operasyon. Ang gold investment ay tahimik na humahawak ng halaga. Habang tumatagal, lalo na sa panahon ng inflation, humihina ang value ng pera pero nananatili o tumataas ang halaga ng ginto. Dito pumapasok ang konsepto ng passive growth. Hindi ka kumikilos araw-araw, pero pinoprotektahan at pinapalago ang value ng iyong puhunan. Isa pang dahilan kung bakit practical ang gold investment ay ang liquidity nito. Madaling ibenta ang ginto kapag kailangan ng cash. Hindi mo kailangan maghintay ng buyer ng matagal o dumaan sa komplikadong proseso. Dahil dito, nagsisilbi itong safety net sa panahon ng emergency o krisis. Hindi rin kailangan ng malaking kapital para magsimula. Maaari kang mag-umpisa sa maliit, kahit pa isa-isang piraso at unti-unting magdagdag habang may extra. Habang lumilipas ang panahon, ang naipong ginto ay nagiging pangmatagalang asset na pwedeng ipamana, isanla o ibenta kapag mas mataas na ang presyo. Kaya ang gold investment ay hindi para sa mabilisang kita, kundi para sa pangmatagalang seguridad. Tahimik itong nag-iingat ng yaman habang abala ka sa ibang pinagkukuhanan mo ng kita. At dahil hindi ito nangangailangan ng araw-araw na effort, ang ginto ay itinuturing na isang practical na anyo ng passive income at financial protection. Number 5. Coin-operated motorcycle wash. Ang coin-operated motorcycle wash ay isa sa mga practical na halimbawa ng passive income dahil sistema ang nagtatrabaho para sa'yo, hindi tao. Kapag na-install na ang makina at nailagay na sa tamang lokasyon, kusang umaandar ang negosyo. Walang bantay, walang empleyado, at walang oras na kailangan mong tutukan araw-araw. Simple lang ang operasyon, maghulog ng barya ang customer, lalabas ang tubig at sabon at tapos na ang transaksyon. Sa bawat hulog, may kita ka kaagad. Hindi mo kailangan magbukas o magsara dahil pwede itong kumita buong araw, lalo na sa mga lugar na maraming motorista tulad ng residential areas, terminals o tabi ng main road. Malakas ang demand nito dahil araw-araw ginagamit ang motorsiklo. Kailangan itong linisin pero ayaw ng karamihan sa abala at mahal na car wash. Dito pumapasok ang coin-operated wash. Mura, mabilis at kontrolado ng customer ang oras at gastos. Pagkatapos ng setup, ang gagawin mo na lang ay basic maintenance at pag-monitor. Walang inventory na nabubulok, walang komplikadong proseso, at predictable ang galaw ng kita. Habang mas tumatagal at mas nakikilala ang pwesto, mas nagiging consistent ang kita. Kaya kung naghahanap ka ng passive income na may malinaw na sistema, mababang labor at tuloy-tuloy na demand, ang coin-operated motorcycle wash ay isa sa mga solid at pangmatagalang paraan ng pagkakaroon ng dagdag na kita. Ang number 6 naman ay rental property, apartment o room for rent. Kung may puhunan ka at naghahanap ka ng passive income na pangmatagalan, ang rental property, apartment man o room for rent ay isa sa pinakasubok at stable na paraan. Kapag naipatayo o naihanda mo na ang paupahan at may pumasok ng tenant, nagiging consistent ang kita buwan-buwan kahit hindi ka araw-araw present. Ang lakas ng rental property ay nasa regular na cash flow. Habang may umuupa, may pumapasok na renta. Isa pa, tuloy-tuloy ang demand kahit may pagbabago sa ekonomiya. Kahit may iba kang trabaho o negosyo, patuloy pa rin kumikita ang paupahan mo. Pagkatapos ng initial setup at maayos na pagpili ng tenant, minimal na lang ang effort. Koleksyon ng renta at maintenance paminsan-minsan na ang pangunahing gawain. Wala kang inventory na nabubulok,
wala kang empleyadong araw-araw binabantayan at hindi mo kailangan ng full-time na operasyon. Isa pang malaking benepisyo ng rental property ay ang pagtaas ng value ng lupa at gusali sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, kumikita ka buwan-buwan sa renta habang sabay na tumataas ang halaga ng asset mo. Kapag dumating ang panahon na gusto mong ibenta, may potensyal ka pang kumita ng mas malaki. Kaya kung may puhunan ka at ang hanap mo ay passive income na predictable, matibay at pang long term, ang rental property ay isa sa pinaka-practical na paraan para bumuo ng tuloy-tuloy na kita nang hindi mo araw-araw tinututukan. At ang number 7 at panghuli natin ay ang opinion mo. Alam kong madami sa inyong manonood ang mas may alam kaysa sa akin tungkol sa mga passive income. I-comment mo ito sa ibaba. Ibahagi mo naman ang nalalaman mo para may matutunan din ang iba. At yan ang mga negosyo at investment na pwedeng magbigay sa iyo ng passive income kahit tulog ka. Hindi lahat ng ito ay madali at hindi rin instant ang resulta. Pero pare-pareho silang may isang katangian. Gumagana kahit wala ka araw-araw. Kung alin man dito ang pasok sa puhunan, oras at diskarte mo, doon ka magsimula. Dahil ang tunay na layunin ng passive income ay hindi lang kumita, kundi magkaroon ng oras, kontrol at kalayaan sa pera. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.